Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Pagkansela sa kontrata ng solar firm na pag-aari umano ni Representative Leviste, hindi iniutos ng Malacanang. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulyas. Binigyang diin ni Energy Secretary Sharon Garin na walang kautusan mula sa Malacanang na kanselahin ang kontrata sa kanila ng Solar Energy Company na pag-aari umano ni Congressman Leandro Leviste. Kaugnay ito ng termination ng mga proyekto na inaward sa iba't ibang kumpanya kabilang na ang Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated. Sa panayam ng DZRH News, ipinaliwanag ni Garin na taon-taon naman silang naglilinis sa ahensya para alisin na ang mga developer na hindi sumusunod sa kontrata. Sabi ni Garin, ang energy sector ay isang napakamahal at napakahalagang serbisyo, kaya hindi maaaring hindi natutugunan ang mga commitment ng mga kumpanya. Sa consequence na yan, apektado yung publiko, ang gobyerno natin, ang DOE, we will go after this mga hindi naman pala legitimate na mga developers, yung humawak lang ng kontrata at walang ginawa. So we will go after them kung ano yung nakalagay doon sa kontrata, sa renewable energy law, sa criminal law, sa civil code. We will go after them because this is not the way that we will allow our developers to perform. Kailangan talaga kung may commitment ang power plant na magbibuild ka ng power plant, you deliver kasi otherwise there will be a consequence. Iginiit din ng kalihim na hindi lamang ang kontrata ng Solar Philippines ang kanilang kinansela. Mula sa 163 mga tinerminate na kontrata, 28 sa mga ito ay mula sa Solar Philippines. Mayroon na niyang commitment ang naturang kumpanya na mag-deliver ng 12,000 megawatts nitong December 2025, pero sabi ni Garin, nasa 200 megawatts lamang ang na-deliver ng Solar Philippines. Sinabi rin nito na wala silang natanggap na kahit anong sagot mula sa Solar Philippines para ipetisyon ang pagkansela ng kanilang kontrata sa kabila ng kanilang koordinasyon. Up to the very end, Katuning, nasasabi namin, show cause order na, bakit wala kayong delivery, di ba? So ginagawa namin, we follow the steps. Napaka-nerd namin yan. Sinusunod namin ang kada step that we will notify, show cause order, tapos pa-justify sa'yo. Usually, pag ginustify mo naman, pinagbibigyan namin eh. Kaya minsan may delay talaga. Kaya hanggang last minute, pinagbibigyan namin. Kasi we're hoping talaga na we trust that you will deliver and we want this, we need this for the country. So lahat po ng notices, binibigay yon up to the last siguro na communication na pinapadalan. Terminated ka na, ito yung babayaran mo. So we've done all the notices. Unfortunately, many of these companies, including Solar Philippines, never sila nagre-respond to any communications na pinapadala. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, PNP personnel nakakalat na upang isilbi ang warrant of arrest laban kay Atong Ang at iba pang personalidad. Nasa proseso na ng pagsisilbi ng warrant of arrest ang itinalagang team ng Philippine National Police laban kay Charlie Atong Ang, kaugnay pa rin ito sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni PNP Chief Jose Nartates Jr. na nakipag-ugnayan na ang kanilang mga tauhan sa korte para sa implementasyon ng mandamiento de arresto. Mayroon na rin aniyang ibang grupo pa ng PNP ang patungo na rin sa iba't iba pang lokasyon upang isilbi ang warrant kay Ang at iba pang sangkot sa kaso. Ayon kay Nartates, ang iba pang mga personalidad na kasama rin sa nasabing warrant of arrest ay nasa restrictive custody na ng PNP, partikular ang 11 police personnel na itinuturong sangkot sa pagkawala ng ilang sabungero. Ang iba pa aniyang sangkot na personalidad na mayroon na ring warrant of arrest ay inatasan na nilang sumuko sa PNP CIDG. Certain procedures in implementing warrant of arrest, hindi lang warrant of arrest at different police operations. This is a implementation of warrant of arrest. Meron tayong procedure and the PNP personnel, all PNP personnel involved are of course mandated na sundin ito at gagawin nila ang lahat para ma-implement. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition.